Kapag sinabi natin malaking Lexus na SUV, usually ang pumapasok sa isip natin nandyan yung GX, LX, or yung X mo. Pero paano kung sasabihin ko sa'yo na meron pang mas better sa X mo? No. What I mean is, meron pang mas mahaba sa isang LX na Lexus. Mas praktikal para sa pamilya natin at hindi mo kinakailangan gumastos na pang LX para lang magkaroon ka ng luxury experience. Well, meet the 2026 Lexus TX500H F-Sport. Hindi siya pang hardcore off-road, pero pagdating sa space, comfort, and everyday luxury, baka eto na yung Lexus SUV na kinakailangan mo sa buhay. So what are you waiting for? Kaswabe, let's begin! Did you know, Kaswabe, na ang production date nito ay nung 2023 lang. Hindi ito kasing tanda nung GX na nagsimula nung year 2000 and 1990s naman para sa isang LX. Well, para may idea kayo, Kaswabe, kung ano nga ba yung hierarchy nila, mauuna sa baba, syempre yung TX, GX, tapos yung LX. So considered ito as a full-size crossover SUV, Kaswabe. Ito ang pinakakauna-unahang 3-row seater na crossover SUV coming from Lexus. Masasabi ko na mas komportable ang ride talaga nito kasi ang chassis type niya ay unibody. Unlike the GX and LX, mas pang-hardcore talaga, mas imposing, yun naman ay naka-body on frame. Well, Kaswabe, what's under the hood is a 2.4-liter turbo 4-cylinder gasoline hybrid engine. This one makes 366 horsepower and 550 Nm of torque. Talking about the 0-100 launch nito ay aabot ka lamang ng 6.1 seconds kahit napaka-heavy machine natin na 3-row crossover SUV. Mated nga pala ito into 6-speed automatic transmission. Of course, we have available metal paddle shifters. And ang fuel consumption niya is nasa 12 kilometers per liter, which is on real world, pag dito sa Manila na super traffic, ay around, masasabi ko, 8 to 9 kilometers per liter ang realidad niyan. And syempre, all-wheel drive tayo. Well, Kaswabe, ayon sa aking research, meron tayong tatlong klase na powertrain. Merong gas, gasoline hybrid, which is this one, the TX500H. Pero ang trim level lang na makukuha natin ay yung F-Sport lang. Ito yung badging niya. Then pagdating naman sa isa is the gasoline plug-in hybrid. So yun yung TX550. Simula yan sa pinakamababa natin na nasa 275 horsepower, 366. And yung pinaka-superior naman is 404 horsepower. Iba-iba pang trim level yan eh. Hindi ko lang masyadong nakita lahat. Pero basta tatlo yung powertrain natin. Pagdating naman sa kanyang dimension, bakit ko sinabi kanina na mas mahaba siya kesa doon sa Lexus LX. Nga pala, if gusto mong makita, Kaswabe, review natin, i-click mo yung pop-out banner natin. Dito sa taas, meron din tayong GX kasi yun halos yung magkakapamilya sila. Mas mahaba ito ng 59 mm. Mas wider din yung wheelbase niya ng 99 mm. So, ibig sabihin, mas komportable ang magiging pasahero nito dahil mas malawak yung space na nakukuha natin. Siglapad siya ng isang LX, pero mas mataas ang isang LX. Kaya mas parang dominant siya tingnan kasi umabot ng 114 mm yung itinaas niya. Pag-usapan natin sa gulong mo, ang laki. Naka-Continental tires, 255, sidewall is 45 and 22 inches ito. Alloy wheels tayo, Kaswabe. Nakikita mo yung F-Sport badging natin. Ang kakaiba dito, yung door handles natin. Medyo baka, I don't know kung may sasakay na iba rito kasi hindi mo mahahatak yung grab handle natin. Meron kang maliit na switch na pipindutin dito para mag-open. Ayun, nag-snap. Back siya, pero hindi siya soft closing. Yun lang. So, hindi mo to hatakin. Meron kang switch na pipindutin dito. Then, available, of course, meron tayong crossbars dito. Then, syempre, you have the two-tone color kasi yung mga A-pillars natin are blacked out. When it comes naman sa ating tailgate, of course, naka-power tailgate tayo. And syempre, yung mga set of lights nito, talagang signature touch ng Lexus, di ba? Yung mga sharp talaga na arrow-pointed looking, yun ang isa sa mga pinagbidahan or benchmark talaga ng mga LED lights eh. Yung mga parang matatalas sa Lexus ko halos nakikita yun eh. Syempre, hindi natin palalagpasin yung itsura ng TX500 natin. Aray ko, may pilay ako sa basketball. Aray, sakit ang tuhod ko. Aray. Sakit. 3 weeks na. Aray, hindi kaya Kaswabe. Ganyan na lang ako.
Spider-Man. So ito na nga yun, okay? Yung spindle grill ng TX500 natin, which is kakaiba. Hindi siya katulad ng mga GX and LX na naka-blackout or meron silang mga chrome setup na very aggressive and macho talaga kung titingnan. Ito naman, akala mo parang copycat na spindle grill. Continuation lang siya ng body and akala mo blueprint pa lang siya na pagsasalpakan katulad ng mga LX and GX. Kaya I call this the reverse spindle grill. Ang sakit. Rico. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren, pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Atto Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Welcome sa ating VIP section kaswabe. So this is a 6-seater crossover SUV pero meron sa iba na option na 7-seater. Pero alam niyo naman, pagdating dito sa Pilipinas, eto na talaga yung magiging option. Pero at least kinukwento ko lang sa inyo, gusto ko lang i-share. Captain seat tayo rito ngayon pero meron din na split folding bench. Dito sa likod, 2-seater, pwede naman 3 pero I don't know kung magiging komportable. Maganda ang knee room dito. Tapos meron kang dalawang proper na cup holder, meron kang lalagyanan ng phone dun sa gitna or pwedeng tablet. Kasya naman, meron kang ilaw, may vents. Of course, yung mga safety natin dito, seatbelt, yan. Hindi ko na babanggitin. So pwede kang dumaan dito sa gitna or dito naman pag manggagaling ka sa labas, may switch ka lang na pipindutin. Ngayon, ito ang komportable dito kasi I like the seat. At least kahit papano, malambot siya sa likod. Meron kang privacy na window shades. Yan. Tapos dito sa gitna, you have cup holders. Pero ito yan, pwede mo silang tanggalin at maging rice box. Alam mo yung rice box tapos chopstick na lang, pwede kang kumakain dito. Pero pag kinakailangan merong sasampa dito, kunyari yung mga bata, pupunta sa likod, pwede mong i-remove yung pinaka-center console natin. So, ganun siya. So, pag gusto mong ipagmalaki, pwede rin, at least natatanggal yung center console ng isang LX. Flat naman yung space dito sa baba. Meron kang available na mga USB Type-C, storage ng telepono, home power outlet, and of course, we have climate control dito. Meron kang handlebar, vents, ilaw, then you have a seat pocket on. Transfer naman tayo dito sa ating front row seating. Ang napansin ko na kakaiba rito, meron tayong suede material dito sa front dashboard para sa passenger. I don't know kung dahil ba abot yung tuhod ng ganyan para mas komportable. Tapos nasa medyo baba lang yung glove box compartment natin. And yung seat parang mas matigas nga lang ng konti ito compared doon sa back seat natin. Then split yung opening ng ating center armrest kasi pwede kang makapaglagay ng iba-ibang stuff dyan. Dito sa center console natin, ganun pa rin. Meron kang dalawang rice in a box dito na kulang na lang ang chopstick kasi removable pa rin sila kaswabe. Okay? Yan, para pag meron kang gustong ilagay dyan na mas malaki, pwede yon. Wireless charging pad, lalagyanan ng susi dito, pero again, sa ilalim, meron kang mas malaking storage. We have a Mark & Levinson na sound setup. 21 speakers ito kaswabe. Vents natin, malamig ang aircon, 3 USB Type-C, tapos yung camera, which is malinaw, pero ito lang yung ayoko talaga if you will check the surroundings. Syempre, even sa family ng Toyota, yung umiikot-ikot ng ganun, pero parang, I don't know, di lang ako impressed.
parang nasa scope ng itlog yung itsura niya. Pero maganda ang ating infotainment system. You have a physical knob for your climate control. Yan, maganda. Style talaga to ng Lexus. And syempre, touchscreen tayo. Yan, very intuitive naman. You have the drive modes para pagpapalitan mo. You have normal, eco, and sport, which is wala masyadong changes pagdating doon sa ating instrumentation kaswabe, unlike nung mga nakita natin sa Prado, okay? Even sa Land Cruiser, mas entertaining ng konti yung mga ganap doon, okay? So, nasa normal drive mode lang tayo. Ito naman yung gear lever natin, which is a little one na parang halos daliri mo lang yung pinapakilos mo rito. So, kinakailangan mo na lang kabisaduhin kasi kakaiba yung pinaka-controls nito. Pero ang importante niyan, meron tayong F-Sport badge nga pala sa ating mga door seal. Then, naka-aluminum tayo ng mga pedals. Tapos, yung upuan natin, powered naman. Maganda yung manibela, perforated. F-Sport is nandito sa lower portion, multi-switches, and syempre, available yung mga paddle shifters natin na metal. Even yung sensor dito para nakikita ng Lexus TX500 kung ano ang ganap ng driver, kung nakafocus ba yung eyes on the road. So pagdating naman dito sa dashboard natin, medyo squishy ng konti. Hindi siya ginamitan ng hard plastic because again, this is the premium division of Toyota. Wala nga lang tayo ditong camera para doon sa likod. And syempre, ayan, wala tayong panoramic na sunroof. Pero okay lang kasi even ako, nagdadrive ako araw-araw nang merong panoramic, ayoko, tumatagos talaga yung init. Hindi siya para sa Pilipinas talaga, sa ibang bansa lang. So we have vanity mirrors and vanity lights para makita mo kung kaaya-aya pa ang itsura mo at kung pogi ka pa. So yun lang naman ang madidiscuss natin dito. I hope nag-enjoy ka sa review natin kaswabe. Again, this is brand new. So pag kinakailangan mo, kontakin mo lang kami dito sa Speed 7 kaswabe. And pag natuloy ang iyong transaction, magbibigay ako ng 1 box na mga air Spencer. So you have 10 pieces and at least 3 Rico Suave merch para sa loved ones mo and syempre para sa anak mo. Yun lang kaswabe. Makita-kita tayo sa next video natin and pwede mong i-check yung mga highlights ng review natin pagdating nga pala sa TikTok and Facebook, which is Rico Suave pa rin ang aking pangalan. God bless, more power and more performance.